Good morning mga kapo and welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode ay samahan nyo kami ni Kapo Unico dahil kami ay magmomotor papunta sa South of Cebu. Galing tayo sa May Karkar at nag-almusal tayo ng isa sa pinakadapat nyong tikman dito sa probinsya ng Cebu. Bago natin simulan itong adventure ay mag-aalmusal tayo ng masarap na puto at sikwati. Mas kubado. Sikwati. The best. Itong puto't sikwati ay kilalang almusal lalo na dito sa rehiyon ng Visayas. Ito ay gawa sa malagkit na kanin at the best itong ipare sa mainit na tsokolate na kung tawagin nila ay sikwati. At ngayon ay papunta na kami sa May Barili at saka Mantalongon. Binabaybay natin itong Karkar Barili Road. Tapos nadaanan namin itong napakagandang kalsadahan. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung bundok sa aming likod kaya napatigil kami. I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. At para simulan itong napakasayang paglalakbay namin ni Kapo Unico dito sa Cebu at isla ng Negros, hindi na natin ito patatagalin. Kaya tara mga kapo, umpisahan na natin to. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. Ang ganda naman dito mga kapo, tingnan nyo. Habang binabaybay natin itong kahabaan ng kasadang ito, ayan, mayroon tayong makikita ang isang viewing deck dito na kung saan, tingnan nyo. Tanaw na tanaw nyo yung napakagandang tanawin sa lugar na ito. Ito, may arko dito. Ayan. The world together forever is one, and I'll wait if ever you should be in doubt, and I'll pray they never can pull us apart, and I'll wait. Meron tayong nadaanan na isang magandang view dito sa parte ng kurbada. Dito pa rin sa Karkar, Cebu. At ayan, merong monumento dito na kung saan inaala ito kay Jose Abad Santos. At kung mapapansin nyo, itong mismong spot na to, kung saan tayo naroroon, ay matatanaw nyo yun. Overlooking view ito mga kapo. Kaya kung mapapansin nyo, tuwing hapon, maraming mga riders dito na nagpupunta at nagpipicture. Kasi napakaganda naman talaga ng tanawin dito. Should be in doubt, and I pray they never can pull us apart, and I'll wait. At the end of the world, together forever is one, and I'll wait. If ever you should be in doubt, and I'll... So narito na tayo sa parte ng Barili, Cebu. 11 kilometers na lang ay mararating na natin ang pinakabayan ng Barili. Ang ganda ng mga kurbadaan dito mga kapo. Ano, talagang mag-enjoy yung mga motorcycle rider sa mga ganitong klaseng kalsada. At ayan, nandito na kami mga kapo sa Barili at nakakain kami ni Kapo Unico. Kapo Unico, nagugutom ka na ba? Dito sa bayan, meron dito nga hindi pangkaraniwang pagkain. Kumbaga sa Maynila, tinatawag tong street food. Pero dito, sa probinsya ng Cebu, ang tawag dito pungko-pungko. Tara, kain muna tayo saglit kapo, tsaka tanghalian na rin kasi. Yan, tinatawag nila dyan yung ano, yan yung kanin nila na kung tawagin ay puso, nakabalot sa dahon ng nyug. Masarap yan. So dahil nagugutom na ako at nagugutom ka na rin, chichibog muna kami. Ano? Dahil inabutan na kami ng tanghali sa daan dito sa tapat mismo ng bayan ng Barili, ay chichibog muna kami ni Kapo Unico. Kilala itong pungko-pungko sa Cebu na kung saan iba't ibang klaseng lutong prito ang pwede ninyong pagpilian na sigurado akong masasarapan kayo. Ay, magkano po yung baboy? 25.
Tapos may Shanghai. Magkano po? Ano, tatlo cheese. Tatlo cheese. Kunya ka ng puso nimo na, pila man. Ang sa. Ba, 5. So kailangan yung tikman to mga kapo kapag nandito kayo sa probinsya ng Cebu. So order tayo. Sige na, order po ko ng isang pork chop. Kanang wala yung ginabot? Wala yung ginabot. So yung ginabot sa Bisaya, sa Tagalog, parang ano yan chicharong bulaklak. 25 ang usap. So kumuha ko ng dalawa. Tapos Shanghai. Tatlo sa po. Ayan. Tapos ang kanin natin ito. Tapos yung magiging kanin natin tinatawag nilang puso, 5 piso isa. So kukuha ko ng dalawa. Tapos sibog na tayo. Tapos bumili din ako ng quick. Kung magagawi kayo dito sa Cebu ay huwag ninyong palalampasin ang hindi matikman ang pungko-pungko, pero dahan-dahan lang mga kapo ha, dahil mataas ang kolesterol nito. Ito yung kagandahan sa Bisaya, lalong-lalo na dahil sa Cebu, dahil itong mismong puso na kung tawagin o kanin na pinalot sa dahon ng nyog, nagkakalaga lang ng 5 piso. Kung ikukumpara natin ito sa mga kanin na ating nabibili sa merkado, sa mga restaurant, talagang ikukumpara mo yung lasa dahil binalot nga siya sa dahon ng nyog. Tapos yung effort ng pagbabalot dito ay hindi biro. Kaya salagang 5 pesos. Sulit na to, tsaka masarap yung puso. Kailangan nyo din itong tikman pag nandito kayo sa Cebu. Pagkatapos natin kumain ng pungko-pungko dito sa may Barili, dediretso na ulit tayo. Tapos yung susunod na bayan na madadaanan natin mga kapo is yung tinatawag na bayan ng Dumanhog. Grabe yung coastal area dito. Dito sa mismong kurbadang ito, hindi lang tayo makapagpalipad ng drone dahil medyo umaambon-ambon. Baka masira yung drone natin, pero dito sa kurbadang ito, pwede kayong huminto dahil may kainan dito. Tapos dito naman mga kapo, matatanaw nyo na yung mga kagandahang coastal road dito sa may Barili. Ganda dito mga kapo. Sabayan pa ng mga naggagandahang twisties road, talagang mag-enjoy yung mga nagmumotor dito. Ayun na kapo, nandito nga tayo sa Welcome to Dumanhog. Tapos bumungad sa atin tong, di ba to? Lubak. Medyo talagang sinalubong lang tayo ng medyo umulan na panahon. Pero nandito tayo mga kapo sa Dumanhog. Tignan nyo, dadaan tayo dito sa parte ng kalsadang ito na pinagigitnaan ng mangroves at ng dagat. Tingnan nyo, may naliligo doon. Uneven yung mga kalsada. Pero tingnan nyo naman. Ganda mga kapo. So ito na, dito na tayo sa pinakabayan ng Dumanhog. Tingnan nyo yung itsura ng bayan nila dito. At meron ditong gaysano. Diba? Napakasimple lang ng bayan ng Dumanhog. Kakaliwa tayo dito, tapos dire-diretso na ulit tayo sa susunod na bayan na madadaanan natin. So tara na mga kapo. Punta na tayo sa ito yung Municipality of Dumanhog. Let's go! Narating na natin itong bayan ng Ronda dito sa Cebu. At ayan, tignan nyo, ang ganda ng parke nila dito. Tignan nyo, napakalawak ng park ng munisipalidad ng Ronda. Ang ganda Honda Love You. Wow! Dito, meron din kayo makikita napakagandang simbahan. Tapos daanan natin itong simbahan para may pakita ko sa inyo dahil itong Cebu ay isa sa mga tahanan ng mga lumang simbahan katulad nito. Our Lady of Sorrow Parish, Ronda, Cebu. Ito yung pangalan ng simbahang ito.
Iikot natin yung kung ano yung itsura ng bayan ng Ronda. Tapos dito magpapahinga tayo ni Capo Unico dito sa mismong park dahil ang ganda ng pagkakapwesto ng lugar na to. Malilim, tapos mahangin. Pahinga muna tayo dahil madaling araw tayo umalis ng syudad, kaya magpapahinga muna tayo dito. Alright, nandito na tayo. So papahinga lang muna kami ng ilang minuto bago natin ipagpatuloy yung pagmumotor natin doon sa may hinatilan at doon sa may badyan. So pahinga muna kami. Pagkatapos natin magpahinga dahil medyo inaantok nga kami ni Capo Unico, kailangan namin umiglip kahit saglit kasi medyo malayo pa yung pupuntahan namin. So dahil nakapagpahinga na kami at kahit papano power nap na yon, ipagpapatuloy na natin yung ating pagmumotor papunta doon sa may hinatilan. So nandito pa rin tayo mga kapo sa Ronda, Cebu at ilang oras pa yung biyahe natin, kaya tara na. Sa pagkalipas nating daanan yung bayan ng Ronda, di kalayuan, nandito na tayo ulit sa bayan ng Alcantara sa Cebu. Ito yung mga bayan ng Cebu na madadaanan natin. Hanggang marating natin itong hinatilan. Ito yung itsura ng madadaanan yung kalsada dito sa may bayan ng Alcantara. Pagkatapos ulit ng Alcantara, napakaliit lang ng bayan na ito, siguro mga 5 minuto, mararating nyo na ang bayan ng Mualbual dito sa Cebu. Ayan, tingnan nyo. Thank you for coming, Municipality of Alcantara. Tapos sa likod nito, welcome to Mualbual. So nasa Mualbual na tayo mga kapo. Diretso tayo doon. Ayan, nandito na tayo. Paalis na tayo ng Municipality of Alcantara dahil narito na tayo sa Mualbual. At dito mga kapo, balita ko may bagong bukas na bypass road na kung saan hindi mo na kailangang dumaan ng bayan ng Mualbual pagpapunta ka na sa susunod na bayan. So dito kakaliwa tayo. At dahil sa kagustuhan kong maipakita sa inyo, kahit bumalik ako ng ilang kilometro, maipakita ko lang sa inyo itong bypass road nila. Dito tayo dadaan. Balik na lang tayo mamaya dahil malapit-lapit lang naman ang pinagkaiba nito sa mismong dadaanan ninyo doon sa pinakabayan ng Mualbual. Tingnan nyo, halos walang dumadaan sa bypass road ng Mualbual. Wow, ang lawak naman ito. Teka, nangyari? Nako, putol. Bakit naputol yung kalsada dito? Hindi pa tapos yung gawaan dito ng bypass road. Nong, makaagi ba na? Makaagi? Shortcut? Makaagi? Naidan? Okay, salamat. Ato may hinatilan. Shortcut. Walay daan? Walay dalan? Dalan pero magtuyok mo mga tao ato pang magawas ng mulbual mo to musaka mo dito mo anak mo mulbual Pasakan na gawas mo mulbual dito mo dito ra mo bati pa ako'y sige tay, tuyok na lang me. At dahil medyo pangit daw yung daan, sabi ni tatay, marami daw libaong. Libaong ibig sabihin nun ay mga lubak. So para sa safety natin, dito na lang tayo dadaan. Akala ko ayos na to. Pagkakarinig ko, madadaanan na itong bypass road. Hindi pa pala. So balik tayo. Buti na lang may nakasalubong tayo. Hindi daw tayo makakadaan kasi maraming lubak. Mas madali pa rin dito kasi dire-diretso lang. Dito na lang tayo. Sige, tara. Mualbual. Total, narito na kami. So dito na kami mag-stay ni Capo Unico dito sa Mualbual at rekta tayo sa mismong beach nila dito. Kahit ganito yung panahon. Ano, Capo? Game, tara.
guys sa ano. Tingnan nyo, may guys sa ano, Grand Mualboal din pala dito. Ito yung kanilang version ng SM dito sa Mualboal. Tingnan nyo oh. Maliit lang pero talagang yan, may McDonald's dito. At tulad ng sinabi ko, yan, may mga foreigner na nagpupunta dito dahil ito ay isa sa mga talagang top tourist destination sa probinsya ng Cebu. Maraming salamat po kay Tita Noe Briones, yung aming tutuluyan ngayong araw. Malapit na nating marating yung pinaka, yan, I Love Mualboal. Pwede nyo itong bisitahin kapag magagawi kayo dito sa Mualboal. Tingnan nyo kung gaano kaprogresibo. Yan, may mga foreigner at ito na yung bayan. Papakita ko sa inyo kung saan makikita yung I Love Mualboal. Ito na yun oh. Yun oh. Dami nagpapapicture, di ba? Ito na yung Mualboal Municipal Hall. Uy, may ginagawang Jollibee na dito. Parang kailan lang oh. Pero na din ginagawang Jollibee. Nung huling pagbisita ko dito wala pa to. Ang bilis ng pagtatayo ng Jollibee dito. So pa-picture tayo dito. Ito na yung I Love Mualboal. May naghihintay sa atin. Ayan si J. Mark. Si J. Mark yung mag-aasikaso sa atin. Ayan, kasama natin si Capo Unico. Ito si Kuya J. Mark yung tutuluyan natin, yung pamangkin ni Tita. Diyan lang naman yung tutuluyan natin. Kaya diretso na tayo. Mamaya na tayo magpipicture dito. Dahil ayan lang naman yung tutuluyan natin para makapagbaba tayo ng gamit. Diretso na tayo. Mamigay tayo ng sticker dito. Ito, bigyan natin ng sticker sila. Ito pa, oh. Yan. Bigyan na natin ng sticker sila. Shoutout po sa inyo. Ayan. Thank you. Ayan, bigyan natin din sila, sir. Thank you po. Ayan, bigyan natin sila, sir. Thank you po. Kaway po kayo sa camera. Ayan, shoutout kala, sir. Ayan, thank you. Shoutout po sa inyo. Thank you. Naligaw lang po kami dito. Salamat. Game. So dito tayo mag-stay, malapit lang mga kapo, kaya pwede nating balikan at para magpa-picture tayo mamaya. So napakalapit lang, di ba? Wala pang segundo, narito na ulit tayo. Alright, dito tayo. Hoy, basta. Ayan, sila kuya yung nakabalik na rin. Ilang buwan na rin. Oh, yan. Kasama ko si Unico. Ayan, dyan tayo magpa-park. Kasi meron tayong tutuluyan. Maraming salamat po ulit, Tita Noe Briones. Wala po. Nahanap po ni dire. Oh, yan. Dito na tayo. So, dito muna tayo magpapahinga. Tapos, gala ulit tayo. Itutur tayo ni Kuya. Pagkatapos nating ibaba yung gamit natin dito, ang magtutur sa atin sila, yan, sila Kuya. Anong pangalan mo? Sigaw mo. Yan, Kuya Tony. Sila yung magiging tour guide namin ni Capo Unico dito sa Mualboal at na-excite na kaming makita yung beach dito. So, ano Kuya? The story. Let's go. Tara. Napakalapit lang ng beach area dito mga kapo. Wala pang 2 minutes nandun na tayo. So, dito tayo. At para may pakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung beach dito sa may Mualboal, ipapasyal namin kayo dito. So, ayan. Panagsama Beach Resort. Huwag na kayo magtaka mga kapo, itong Mualboal kung bakit napakaraming mga turista, lalo na mga foreigner. Tulad nga ng nasabi ko, ito ang isa sa top destination ng mga turista na pinupuntahan dito sa Cebu. Kaya tignan nyo kung gaano ka-progresibo itong lugar na to. Ang daming turista. Na-excite na ako ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang kalidad ng buhangin dito sa beach resort ng Panagsama. Welcome to Panagsama! Ayan, nandito na tayo. Ayun na yung arko ng Panagsama. Kung pupunta kayo dito at wala kayong dalang motor, tapos gusto nyong mag-ride, meron ditong tinatawag na ride a bike. Depende sa motor na gagamitin nyo. So magre-range siya ng 300 to 500 pesos kada isang araw para sa isang scooter. Sa halagang 300 to 500 pesos, okay na yon dahil kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga foreigner nagre-renta ng motor. Kahit hindi foreigner, yung mga local tourists, talagang nagre-renta. Itong lugar na to natin pupuntahan, ito yung parang Puerto Galera o Boracay ng Mualboal. Tignan nyo, buhay na buhay ang negosyo
dito, napakaraming establishmento, maraming mga transient inn, marami kayong tutuluyan at kakainan. Tingnan nyo naman kung gaano kadaming mga negosyo, kainan, restaurant at kung ano-ano pa. Dami mga restaurant dito. Tingnan nyo, ang dami mga pwede kayong pagkainan dito. So hindi kayo magugutom dito, wala kayong poproblemahin. Depende na lang kung saan nyo trip kumain. Unti-unti nang dumadami yung nakakasalubong natin mga foreigner. Sobrang dami ng mga turista sa lugar ng Mualbual. Wow, dito tayo. So pupunta tayo dyan mamaya, papark lang tayo dito. Tingnan nyo, hindi na kayo mahihirapan na mamili kung saan kayo matutulog o kung saan kayo pwedeng magpahinga dito or mag-overnight dahil kaliwat kanan dito yung mga inns at transient para sa mga backpack travelers. Wow, tingnan nyo, may mga diving spot din dito. So yan, dito tayo magpa-park. So papakita na namin sa inyo, ayan na yung baybay ng Mualbual. So tara na mga kapo. Kung naghahanap kayo ng pang world class ng White Sand Beach dito sa Cebu, isa itong bayan ng Mualbual sa talagang dinarayo ng mga turista, mapaloob o labas man ng bansa. Dito, mai-enjoy ninyong iba't ibang klaseng water activities at isa na nga dito yung island hopping, snorkeling at marami pang iba. Hindi may kakailan na tanyag itong Mualbual, hindi lang dahil sa puti ang buhangin, kundi dahil dito rin masasaksan yung tinatawag na sardine run na talagang di pinapalampas ng bawat turista. Di nyo na din po problemahin ang inyong tutuluyan dito dahil kaliwat ka na ng mga tourist inn para sa mga backpackers na magagawi. At hindi pa dito nagtatapos ang ating adventure mga kapo dahil nag-uumpisa pa lamang tayo sa pagtuklas kung gaano kaganda itong katimbugang parte ng Cebu. Good morning mga kapo, this is our day 2 ng ating paglilibot dito sa probinsya ng Cebu bago tayo tumawid ng Negros Island. So narito tayo ngayon mga kapo. Nais ko kayong i-welcome dito sa Municipality of Badjan. So dito na tayo mag-uumpisa mag-explore at ipapakita namin sa inyo ni Capo Unico kung gaano kaganda itong Badjan. Ano pang hinihintay natin mga kapo? Puntahan na natin to. Umalis tayo ng Mualbual ng alas 5 ng umaga at ayan, pagkalipas ng halos ilang minuto lang narito na agad tayo sa mismong Badjan. At dito rin matatagpuan sa Badjan yung mga nagagandahang tourist destination na makikita nyo sa Cebu, kaya hindi natin ito palalagpasing puntahan at ipapakita ko kay Capo Unico yung mga naggagandahang chocolate kisses na ipinagmamalaki ng Badjan. So ito na mga kapo yung bayan ng Badjan. Ito yung pinakabayan nila. Napakasimple lang din ang bayan dito. Dito daw tayo kakaliwa sa may Buddies Point. Dito tayo kakaliwa. Tapos bibisitahin muna natin yung tinatawag nila ditong Badjan Highland. So nasa kabilang parte tayo ng Badjan. So dito tayo kakaliwa. At dito daw, dire-diretso natin makikita yung tinatawag nilang Badjan Highlands. So narito na tayo mga kapo. Welcome to Barangay Taytay, Badjan, Cebu. Tingnan nyo yung mga bundok dito. Nagsisimula na ng mga karon tayo ng mga kurbadahang kalsada. At paakyat na tayo ng paakyat. Tingnan nyo tong kalsadang to. Pakalupit naman ito.
Nagsisimula na tayong pagdaanan ng mga kurbadahan at paakyat na kalsada dito sa Badyan. At huwag kayong bibitaw mga kapo dahil nag-uumpisa pa lamang ito dahil marami pang naggagandahang tanawin ang aming ipapakita sa inyo. Yun no, unti-unti ko nang nakikita yung wow, mga chocolate kisses dito sa Cebu. Tingnan nyo naman mga kapo, ang ganda dito. Ganda oh. Halos yung mga tuktok ng mga yan, yung mga chocolate kisses or chocolate hills na version dito sa Cebu natatakloban ng mga ulap dahil ito nasa mataas na parte ng kabundukan. Ayun, may mga ulap po. Grabe talaga yung mga kurbadahan dito, paakyat dun sa may Badyan Highlands. Napakasariwa ng hangin. At yan, tignan nyo, makikita nyo yung overlooking view deck. Dito sa mismong kurbadang ito, matatanaw ninyo yung napakagandang kapaligiran. Tapos ayan yung mga chocolate kisses ng Cebu. Ang ganda dito oh, itong spot na to. Wow, open na open, kitang-kita nyo yung kabuuan ng kagandahan itong malabersyon na chocolate hills ng Cebu. Medyo mataas talaga yung itsura na yan, kaya yung tuktok nito hindi natin makita. Meron tayong madadaanan ditong grabe yung tarik oh. Papunta doon pataas, tapos yung parte nitong bundok na to tinatabas para magkaroon ng daanan o kalsada. At kakaiba yung kulay ng bundok na to dahil ayan kulay puti. Tingnan nyo, nakakatakot din pala dito. Nagmimistulang Cordillera itong parte ng Badyan dahil sa panganib ng mga nagbabagsakang bato na pwede nyo ma-encounter. Tingnan nyo tong grabe to. Kulay puti yung nila oh. Yung mga bato nagkalat lang dito no. Tapos nilalagyan nila ng riprap, tapos daluyan ng tubig para hindi magtuloy-tuloy dito yung mga bagsak ng bato. Talagang inukit, tinapyas yung bato para magkaroon ng malawak na kalsada dito. Tapos tulad ng nasabi ko kanina, yung putik dito kulay puti. Na-amaze ako dahil hindi sa lahat ng pagkakataon makakadaan ka sa ganitong klaseng terrain. Tapos yung putik natin na dinadaan natin ngayon kulay puti talaga. Tignan nyo kung paano inuuka yung mismong na to. Tignan nyo mga kapo, kulay puti. Yung kulay ng putik dito sa dinadaanan natin parte ng bundok na nakatabas. Tignan nyo yung mga tipak ng bato. Talagang puting-puti. Ewan ko kung kita sa camera pero puting-puti talaga to. Sa mga ganitong klaseng kalsada na-amaze ako dahil talagang kulay puti siya mga kapo. Lalong-lalo na sa malapitan. Tignan nyo to. Oh, kulay puti talaga ba? O, tignan nyo. Para siyang gatas. Tignan nyo, kulay gatas talaga. Kukuha tayo ng bato. Tingnan nyo itsura ng bato na to. Pag ito pinulbos nyo, magmimistula talaga siya pinong white sand. Pero dahil nandito tayo sa bundok, nakakamangha. Dahil, ewan ko kung makikita nyo ng personal, pero talagang puti. Alam nyo ba yung mga dolomite sand na makikita nyo sa baybayin ng Rojas Boulevard sa Manila ay dito galing sa Cebu? Sa parte ng Alcoy, kinukuha at pinoproseso ang mga dolomite na ito na nagbibigay ng ganda at atraksyon ngayon sa Manila Bay. At dito, ayan may mga lokal dito na naglalaba. Tapos dito sa parting ito, may nakita kami ni Capo Unico na kulay blue. Ewan ko anong tubig na yun. Kaya gusto ko sanang tignan ng personal kung pwede ba natin itong daanan. Kakaiba yung pupuntahan natin, na daan lang natin at nakita lang natin. Ngayon gusto natin ikumpirma kung totoo ba yung napakagandang nakita natin dito. So bababa tayo at magte-trek ng siguro mga 5 to 10 minutes. So tara mga kapo, samahan nyo kami. At dahil na-curious kami ni Capo Unico dito sa sapang ito, lalakarin namin ito. Wala naman daw 5 minutes para makita natin at masilayan yung sapang nandito. So parte daw to ng hydropower plant, kaya silipin na natin.
Hindi namin sure kung kakayanin ang motor namin dahil hindi naman kami taga dito. So dahil sinabi ng mga locals dito na madulas, iniwan na lang namin dun sa may bakery yung mga motor namin. Safe naman dito. So dito pa lang sa parte na to, medyo alanganin na. So tama lang yung desisyon na ginawa namin na iwan yung mga motor namin at maglakad na lang. Naririnig ko na nga yung hampas ng tubig Narito na tayo pagtapos natin ng kulang-kulang wala pang 2 minuto mula dun sa may bakery. Pinagdaanan natin itong maputik na daanan tapos narating na natin. Ito yung nakasalubong natin sila kuya, kaya pala sinabi nila kuya kanina na hindi makakatagos yung mga dala naming motor ni Capo Unico dahil ito na pala yung bumungad sa atin dahil maputik. Ang magiging problema natin is yung pagpaakyat dahil putik nga baka mahirapan yung motorsiklo natin. Ayan, kumukuha pala sila dito ng tubig na gagamitin nila sa kanilang pangmasa. Yung masang gagamitin nyo, yung ginagawang construction dyan. So hindi pala to siya sapa, hydro pala to. Isang dam para sa dito sa community. So meron kami nakita ni Capo Unico na napakagandang spot na ibabahagi namin dito kaya narito kami. Tara mga kapo, silipin na natin to. So dito daw tayo dadaan at medyo teka lang. Kailangan natin magdahan-dahan dahil medyo madulas yung nilalakaran natin para makita natin yung magandang tanawin dito. Tara. Medyo masukal yung pagdadaanan nyo dito tsaka talaga medyo madulas dahil hindi masyado ito nadadaanan ng mga tao. At dito may hagdanan dito. Tingnan natin kung ano magiging itsura nito sa malapitan yung nakita natin sa kalsada. Pagkatapos natin daanan yung mapuputik, ito yung bubungad sa atin mga kapo. Ito yung nais naming ibahagi sa inyo ni Capo Unico. Itong napakagandang dam na ito, hindi pala ito sapa. At batay sa mga karatulang nakalagay dito, ay bawal daw maligo sa mismong dam na ito. Akala namin nang nakita namin kanina doon sa may taas, sa may kalsada, isa itong sapa. Pero hindi pala ito ay isang water dam na nagsusupply dito sa mismong barangay Basak ng Badjan, Cebu. Tingnan nyo mga kapo, bawal po maligo dito pero sa kagustuhan lang namin sa inyo ibahagi kung gaano ka-asul itong tubig dito sa hydropower plant ng Basak. Ang ganda niya mga kapo, kulay asul talaga. At sana nagustuhan nyo rin dahil kami dito ay nag-i-enjoy. Dahil ang sarap nito pagmasdan, lalong-lalo na sa personal. Parang ito yung kulay na nakita ko dun sa may Enchanted River, dun sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Partida, dam pa lang ito. Ayun, may mga ilog pala dun sa unahan. Ang ganda dito. Ganda. Kung hindi lang siguro umuulan dito, makikita natin ang kabuuan nitong Badjan Island. So, ayan may makikita tayong It's More Fun in Badjan Highlands. Dobdob, Badjan, Cebu. So, ito na siguro yung tinatawag nilang Badjan Highlands na kung saan hindi lang natin makita ng kabuuan nito dahil umuulan tsaka makapal yung ulap. Tingnan nyo dito. So, ito na yung kabuuan mismo ng Badjan. May ginagawang kalsada pa dito. Hindi ko alam kung saan to papunta or saan ang pinaka, konektado niyan. Pero, na-appreciate pa rin natin yung ganda. Kahit ganito yung panahon, tuloy pa rin kami ni Capo Unico. Tignan nyo mga kapo, maakit-akit na tayo. Wow, eto na yung mga ulap. Patuloy pa rin kaming umaakit dito ni Capo Unico at pakiramdam namin dito, para kami nasa Cordillera. Grabe yung minomotor nating kalsadahan dito sa may Badjan. Ito na yung mga ulap mga kapo. Unti-unti nang nagpapakita yung mga ulap dito dahil nasa taas na tayo ng kabundukan. Wow! Ay grabe to. Ang ganda ng spot na to. Tignan nyo, matatanaw nyo yung kabuuan ng Badjan tapos doon sa may unahan yung bayan ng Mualbual. Umaambon-ambon na mga kapwa habang umaakyat tayo dito ng bundok sa may Badjan. Hanap tayo na pwedeng pagtuluyan at ayun, may waiting siya dito. Tignan nyo yung mga bundok dito. Ayan na
Fog na yan mga kapo. Medyo lumalakas na yung ambon kaya pahinga muna tayo ni Kapo Unico. Magcha-charge muna tayo ng mga gamit tapos sana tumila yung ulan para makapagpalipad kami ni Kapo Unico. Kape muna kami dito. Huminto kami ni Kapo Unico dito sa parte ng Bajan Highlands dahil nanghihinayang kami sa mismong tanawin at kalsada na may papakita namin dito. So naghihintay kaming tumila yung ulan para makapagpalipad kami ng drone. Diba tama ko yun, Kapo? Oo, sobrang halaga ng aerial shots sa ginagawa nating adventure dahil mas na-appreciate ng marami yung ganda ng tanawin na makikita natin. Nanghihinayang kami, kaya magpapatila muna kami ng ulan. Sa ngayon, yan, ambo na lang. So nakikita naman namin na yung mabilis ang galaw ng ulap. And then doon sa bahagi na yon, sikat ang araw. And then dito, madilim. Pero maya-maya, makakapagpalipad na tayo. So hintayin lang natin huminto yung ulan. So wala kaming masisilungan dito kahit kahit bahay o waiting shed. So kailangan lang namin huminto at maghintay na sana magkaroon kami ng pagkakataon makapagpalipad para mapakita namin sa inyo yung ganda nitong Bajan Island. At pinagbigyan nga tayo ng pagkakataon ng biglang tumila ang ambon upang makita ninyo mula sa himpapawid ang tanawin na pinagtiyagaan naming hintayin. Dito nasilayan namin ng mga ulap na halos nakatago sa bawat gilid ng bundok. Nasaksiyan mismo ng aming mga dalawang mata ang mga pulupulong mga bundok na marahil ngayon nyo pa lamang makikita. Kitam, paano na lang kaya kung hindi kami nagtiyaga ni Kapo Unico na maghintay ng ilang minuto? Kahit wala kaming masilungan habang umaambon, hindi ito naging hadlang upang kami umatras o iwan itong bahagi ng kalsada na aming nadaanan. Pero kita nyo naman, di ba? Worth it lahat ng aming paghihintay. Parang Cordillera to na may dagat dahil ayan yung bundok dito. Ayan tignan nyo. Ang ganda mga kapo. Wow, ang ganda niyan tignan sa personal. Ang ganda niya, ang sarap niyan tignan. Ang sarap niyan titigan. Pababa yung kalsada, tapos yung mga bundok. Grabe. Tapos dito sila nag-iigib. Tignan nyo yung buhay dito sa probinsya. Dito kayo nag-iigib ng tubig, te? May bayad yan. Wala. Pero kailangan, paano yun? Mabigat yan. Tapos, sino magbubuhat niyan? Tapos ito na rin yung iniinom nyo. Yung tubig na yan, saan galing yan? Dito. Sa bundok. So ito na rin pala yung iniinom nyo dito na hindi naman, okay naman, hindi naman umano tiyan nyo. Okay naman. Libre pa yung tubig. Libre lang po. Ang galing no, hindi nagbabayad ng tubig dito. Pero yung host na yan ate, sino nagpagawa niyan? Sila. Para sa lahat na yan. Pinagawa nung may-ari ng bahay na to, para sa lahat. Nagmagandang loob lang sila, Nay, para may maging tubig lahat. Walang tubig. So, bumili sila sa sarili ng pera para magkaroon kayo ng makukuhanan ng tubig. Ang galing. Salamat Thank you. Tingnan nyo. Grabe mga kahapon, no? Yung may-ari ng bahay ay bumili sa sarili niyang pera para na magkaroon ng tubig yung mga residente o mga lokal na mamamayan dito sa mismong lugar na to. Ang sarap sa pakiramdam dahil may mga ganun pa palang bayanihan na nangyayari dito sa mismong lugar ng Bajan. At dahil inuulan tayo dito, tingnan nyo yung wow. Pakiramdam ko nga nasa Cordillera ako. Pero may karagatan dahil yung Bajan na ito, ikatapat lamang ng dagat na nakaharap mismo sa Negros Oriental. Medyo lumalakas na yung hangin, medyo lumalakas na yung ulan, kaya magpapatila muna tayo dito. Huminto lang ako dito sa kalsada, tapos may napansin ako, dito sana ako magpapatila ng ulan, pero nakita ko si tatay na nag-ano ng kahoy. O sa gitawag ninyo sa kanang kahoy na Turok Banwa. Unya, anong gagawin mo dyan, tay?
Ah, ibebenta nyo rin. Tigpila man ang baligya ninyo diya. Ang bundle kay 100. So kani siya musiga na ni siya. Apoy na siya. Ito ano to? Ito tayo. Unsa ba din siya? Ha? CR to. Unya kining kalsada padung ni asa. Makadaan na. Nanay agianan. So yan mga kapo, meron daw dito nga daanan papuntang Dalagit. So na-confirm natin at dahil nandito na tayo sa Badyan, susubukan nating daanan yung Badyan hanggang Dalagit. So hindi ko pa nasusubukan daanan ito. Medyo umuulan nga lang pero hindi nito tayo mapipigilan ipakita sa inyo kung gaano ito kaganda. So tara na. Maganda na kayo dahil sa susunod na episode ng aming adventure dito sa Cebu ay masasaksiyan na ninyo yung mga kalsadang pagdadaanan namin. Kahit scooter lang ang baon namin ni Capo Unico, ilalaban namin ito sa masayang off-road adventure patungo sa pinakamataas na peak dito sa probinsya ng Cebu. Dito na magsisimula ang adventure namin ni Capo Unico. Capo, nung napunta tayo ng Cordillera napasabak din tayo sa adventure. Pero dito sa Cebu, mukhang ibang adventure yung susuungin namin dahil, ayan, tignan nyo, ahon yan, no? Palag ba, Capo? Papalag tayo dyan dahil itong lugar na to hindi na nakikita sa mapa at hindi namin alam kung makakatagos pa ba kami at may mga nakikita naman kaming motor dito. Pero grabe, tignan nyo. Ewan ko kung kita sa camera pero ang tarik nito tas mabuhangin tas mabato. Ano? Palag. Game. Grabe to. Tignan nyo tong ahon namin. Hindi man kita sa camera pero yung ahon ng lugar na to tapos off-road talaga. Grabe to. Grabe yung mga buhagin. Tingnan nyo, lalaki ng mga bato sa gilid, oh. Kailangan tayo mag-alalay dito dahil ang tarik nito, baka masunog yung clutch natin dito. Ay grabe to. Kaya mo to, DB. Kaya mo to. Kaya natin to. Ge. Grabe at tarik. Woo! Grabe to. Grabe yung parte ng kalsada na nito dito sa may Badyan dahil yung motor natin mga kapo nakaangat talaga. So umaabante tayo para hindi bumuwal yung motor natin at baka tumawag tayo. Grabe yun. Woo! Ay, grabe. Tama. Grabe yun. Umagat din yung harapan mo? Well, nakaganyan na nga ako. Hindi ko alam kung kita ba sa mga camera ko at camera ni Capo Unico. Pero grabe yung tarik. Halos nakaganon na yung motor namin. Kaya kailangan namin ibigay yung bigat sa unahan kasi baka tumaob kami. Oo. Umaangat yung gulong. So, tara. Basta paglagsama kami nito ni Capo Unico, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ito yung nakikita ko kanina eh. Tingnan nyo mga kapo, yung sitwasyon ng kalsada dito is napakaro. So kailangan na natin magpatuloy at hindi natin alam kung ilang pang ganito yung susuungin namin. Mas matindi pa sa Cordillera yung minomotor natin ngayon. Grabe to. Ayun, ang lalaki ng tipak ng bato. Uy, Diyos ko Lord. Grabe. Halos mahirapan ng ating ADB 150 sa kondisyon ng kalsadang ating pinagdadaanan. Tinagos ba naman natin mula Badyan hanggang Mantalongon eh? Kailangan natin magdandahan, nangangamoy yung clutch ko. Hirapan na si ADB 150 natin dahil ang dami nating dalang gamit. Medyo hindi ko pinipilit yung clutch natin dahil ang tarik talaga. Hindi natin pwede rin, nangangamoy clutch ko. Makakatagos pa ba tayo dito? Makakatagos ba tayo dito? Tingnan nyo, muntik na akong
Mabuwal no, no? Ay, grabe to. Boom! Ay, grabe. Meron pa ba? Grabe, tignan mo yung ahon ni Kapo Unico. Ay, grabe to! Boom! Grabe, tingnan nyo yung sa kalsada. Agay, aray. Agay, agay, aray. Agay ko. Woo! Ay, Diyos ko Lord. Grabe to. Tingnan nyo itong pinagdaanan natin. Tingnan nyo yung pinagdaanan ng mga motor namin ni Kapo Unico. Ito lang naman yung motor natin, ADB 150 at ADB 160. Pero grabe yung tarek na pinagdadaanan natin. Tingnan nyo yung parte ng kalsadang ito. Kung mapapansin nyo mga Kapo, ayan, oh, halos tinahabas talaga yung bundok. Magkaroon lang ng kalsada dito. Tingnan nyo, oh, parang wala ako sa Pilipinas. At ang nakakatuwa dito, tulad nung nakita natin kanina doon, lahat ng simento o putik at lupa ay kulay puti. Ayan mga Kapo, no? Para siyang pulbos, as in puting-puti siya. So ayan, tingnan nyo mga Kapo. Akala ko hindi na makakahon si ADB. At para makita nyo na mas detalyado itong dinaanan namin, magpapalipad kami ng drone. Grabe yung kalsadang ito. Tinaig pa yung Cordillera namin nung nakarang taon ni Kapo Unico. Buti na lang at pwede nang makadaan dito. Grabe itong mga rock formation na to. Grabe yung pagkakaukit ng kalsadang ito. Tinabas talaga yung bundok. Magkaroon lang ng kalsada. Tignan nyo to. Grabe yung mga nagtataas ang ano. Tinapyas nila yung gitna ng bundok para magkaroon ng kalsada. Tignan nyo yung mga dambuhala ngayon, oh, kabundukan na yan. Oh. Wow! Ay grabe, papunta pala to dito. Grabe mga Kapo. You know? Woo! Uulan na. Hindi ko alam kung kita ba sa camera pero tignan nyo. Tignan nyo mga Kapo. Nagfo-fog na. Nakakaramdam na kami ng damig ni Kapo Unico. Hindi nyo mararamdaman na nasa Cebu kayo. Pakiramdam ko nasa ibang lugar ako mga Kapo. Ito yung Cordillera na may tuturi ko dito sa probinsya ng Cebu. Grabe. Wala na tayo makita. Nagpa-fog na. Halos mag-zero visibility sa bahaging ito na kung saan mababakas ninyo ang parte ng bundok na hinati. Makadaan lamang ang kalsada, parte ng road project ng gobyerno. Fog kung fog tong lugar na to. Teka, di ko na makita kung saan tayo dadaan. Nagfo-fog na talaga mga Kapo at kailangan ko na din buksan yung helmet ko dahil wala akong choice. Dahil nagfo-fog na yung eyeglass ko sa sobrang lamig. Sabayan pa nung mahampas ng ambon, nahihirapan ako mag-drive. Kaya kung mapapansin nyo, napakabagal ng pagpapatakbo namin ngayon.
Pakalamig naman sa lugar na ito. So hindi kataka-taka na dito nga matatagpuan sa mismo nga parte ng Cebu yung tinatawag nilang highest peak or yung pinaka-highest point dito sa kanilang probinsya. Kung doon sa Luzon, ito yung versyon ng Tinok Ifugao. Napakataas nito mga kapo. Teka lang, medyo nagfa-fog talaga yung eyeglass ko. Grabe to. Huminto kami ni Capo Unico dahil kami ay magse-selfie. So akala namin nasa Cordillera kami pero nandito tayo. Saan tayo, Capo? Sa Cebu, sa Badyan Highlands. Alright, tignan nyo kung gaano kaganda dito. Oh. Lamig dito. Grabe. Solid tong ginadaanan natin. Ngayon hindi ko lang alam kung nasaan na tayo mismo parte ng Cebu. Nagmomotor lang kami na nagmomotor tulad na sabi ni Capo Unico. Hanggang sa narating namin itong grabe. Ganda dito. Woo! Narito na tayo, Capo Unico, sa mismo nga Mantalongon Public Market. Tapos hanapin natin yung ano ba yun? Yung ina sinasabi nila. Malapit lang daw 30 meters. Saan ba yun? Sa may right side daw. Saan dito? Yung pwede tayong makatulog. Dahil kailangan natin ng energy para puntahan yung highest peak dito sa mismo nga Mantalongon. So yan, dito tayo. Sana merong bakanting So dito na kami mag-stay sa may Artels Inn. Sana merong bakanting kwarto para sama ni Capo Unico. Pwede magtanong kung may available space, yung pinakamura, pang tulog lang. Sir, 350 per head, sir. So si Ate Mirna yung magpapatuloy sa atin dito sa Artels Inn. So sa halagang 350 pesos per head. So dalawa kami ni Capo Unico, 700. Matutulog lang kami. So meron pong kwarto. Sige po. Sundan po namin kayo. Dito kami magpapalipas ng gabi upang kinabukasan ay ready kami sa aming adventure. Bukod sa mura itong aming tinuluyan, the best ito dahil magpapahinga lang naman kami kaya palag na ito. Good morning mga kapo. This is our day 3 or hindi ko na alam kung ilang araw na natin na nagbabiyahe dito sa probinsya ng Cebu. Galing pa tayong Batangas at ngayong araw ay pupuntahan na natin ang highest peak dito sa probinsya ng Cebu. Pero bago natin puntahan yung highest peak, dadaan muna tayo dito sa kanilang Mantalongon Public Market. Tara mga kapo, dahil na-excite na ako sa inyo ipakita sa inyo itong napakagandang merkado nila dito. I met friends on the way, people chosen to make a stand. So dito tayo nagstay mga kapo sa mismong Artels Inn. Napakamura lang dito. At pagbungad namin kaninang umaga, sobrang lamig ng hangin. Perfect na perfect ito sa mga katulad naming biyahero. Dahil hindi ito masakit sa bulsa, sa halagang 350 pesos, pwede na kayong makapagpahinga ng maayos. Tsaka may common CR naman. Tapos yung klima, hindi nalalayo dun sa may Baguio City. So ang lamig talaga dito mga kapo. So tara, punta na tayo ng Mantalongon Public Market. Children of summer, we're meant to be free. Hearted, we're not like the others, no reason to be. So pang 8 araw na namin to ni Capo Unico na bumabiyahe mula doon sa may Batangas hanggang sa nakarating kami dito sa Cebu. At pangatlong araw na namin ine-explore itong probinsya ng Cebu dito sa may South area. So kulang-kulang mga 11 days na tayo nagmumotor. Bisitahin muna natin at ipapakita namin sa inyo yung public market dito sa Mantalongon, na kung saan itong Mantalongon ay kilala bilang fruit basket capital dito sa probinsya ng Cebu. Were with me through my nights. So ito
ito na mismo yung bayan. Hindi kalayuan yung tinirahan namin na Artels Inn. So ito na yung Mantalongon Public Market. Gilid tayo dito. Dito sa Cebu, ang Mantalongon ng tinaguri ang vegetable basket ng probinsya. Malalaking mga basket na may mga lamang gulay ang minuminutong binabagsak sa pampublikong pamilihan ng Mantalongon. At mula dito ay tinitimbang at hinihiwalay ang kada gulay upang hihanda sa pag-deliver nito sa iba't ibang panig at kalapit na mga probinsya. Unsaon man daghan ka ng sobras kadagan mo? Unsaon ng mga sobrang gulay? Pag may mga yo, hatag ako. Daghan tayo, sayang no. Sayang, may madaot. Di ba katong next year sa tong kuana nga panglabay ra gyud. Oh, ay. Ngani ka isod ani. Oh. Tapos labay ra pud dit. Unya unsaon na nila, labay lang. Labay ra gyud. Sayang ang puhunang. Sayang din nga maluwi kayo. At pagkatapos natin ipakita yung Mantalongon Public Market kung saan binabagsak lahat ng gulay na nagmumula doon sa may taas, katulad niya, no? Yung mga pechay, lahat ng repolyo, doon binabagsak sa mismong pinakita naming lugar. Ngayon, dediretso na tayo sa pinaka-exciting part ng ating pagmamotor dito sa probinsya ng Badjan, Cebu. At dito ay kakaliwa tayo. Ito yung magiging landmark nyo, yung Lenny's Choice Bike Shop, dahil may sangang daan dito, paakyat pakaliwa. 100 Peakway Mountain Resort. So dito tayo pakaliwa. Ito yung sinasabing this way to Osmeña Peak Viewing Deck. Para magkaroon kayo ng idea dahil medyo confusing yung kalsada dito dahil nagsasangang daan. May konting off-road tayong madadaanan dito. Ayan o. Oh, di ba? Boom, off-road. Alright. Oh, di ba? Sarap. So sa mga mabibisita dito, sana makapunta kayo dahil ibang-iba yung bersyon ng Mantalongon, ibang-iba itong topografiya ng lugar na ito. At kakaiba yung mga makikita nyong lugar at magagandang tanawin dito sa lugar nila. Call it off and don't look back. Take me off this lonely track. Napaka-presko ng hangin, sabayan pa ng napakalamig na simoy ng hangin mga kapo. Isa ito sa mga maituturing kong riding haven dito sa south of Cebu. Nagsisimula nang magpakita yung mga limestone. Ganda ng mga bundok na yan, no? Tingnan nyo mga kapo, nag-iiba na yung aura kapag tinitignan ko tong lugar na to. Blue, I thought you could see it too. Through our hands it slipped away. We were never here to stay. Tataas ng mga bundok. Tapos ang daming mga puno. Kahit papano may sinag ng araw na nagpapainit sa amin kaya hindi na ako masyado nag-jacket. Pero malamig talaga dito mga kapo. Ayan, may karatula naman dito. This way, Osmeña Peak. So dito tayo pupunta. Tignan nyo yung mga rock formation, no? Tingnan mo yung topografiya o lokasyon ng mga bahay at yung pagkaka-landscape ng lugar nito. Bababa yung kalsada tapos yung mga bahay nandito sa mismo nga naka-landscape ng mga lupa. Ang galing, oh. Tapos nasa likuran ng mga bahay na ito, yung mga nagtataas ang mga kabundukan na yan. Tingnan nyo kung gaano kasimple at kung gaano katahimik yung komunidad nila dito. Hihinto ako dito mga kapo dahil hindi ko alam kung kita ba sa camera natin. Hindi ko ma-describe para siyang isang malaking painting na buhay na gumagalaw. Dahil yung ulap gumagalaw, tapos yung bundok, tapos yung mga kabahayan, tapos yung topography at yung landscape ng mga lupain dito. Ngayon ko lang nakita sa probinsyang ito. Wala akong maisip na lugar na mayahawig sa mismong nakikita natin ngayon. Kakaiba itong lugar dito mga kapo. Sa lahat ng mga makakapanood ng ating video, sana ma-enjoy nyo kung gaano kaganda itong lugar na ito. We were so wild and free. We were just kids in love. I gave you the best of me, and all I was asking of you was to never break it. Sama lang kayo sa biyahe namin mga kapo. Huwag po kayong bibitaw dahil papunta pa lamang tayo sa pinaka-exciting na part dahil aakyat tayo doon sa may tuktok.
Narito na tayo sa mismong tourism kung saan tayo magsisimula at para umakyat tayo sa may Osmeña Peak. So mula dito, iakyat daw tayo ng mga 10 to 15 minutes tapos iiwan natin yung mga motor namin. Kami ni Campo Unico ay magtitrek doon patungo sa may pinakatuktok. So ano pang hinihintay natin mga kapo? Akyatan na! So ayan, naakyat na tayo mga kapo. Dito tayo pupunta sa kanilang Tourism Information Center. Maglalakad tayo ng mga ilang hakbang paakyat. May entrance fee na 50 pesos each. May 50 pesos entrance fee. Yeah. Tapos, mandatory yung guide, sir. 100 per group. 100 pesos. So dalawa kami, 200 na kami ng dalawa. 100. Ah. Including the guide, yes. Yung doon sa bandang sa kabila, Badyan yun. Particularly yung Osmeña Peak sa Badyan talaga. Yung level nila from the sea is different from the level here in Dalagete. Bakit magkaiba po? I don't know. Pero according to sa records, ano po ba talaga yun? Ayan, ito talaga. Ito talaga sa records. Kasi ito talaga yung binasihan namin. So dito na magsisimula yung trek natin mga kapo. Welcome to Osmeña Peak. Si Nanay yung magiging tour guide natin. The highest peak in Cebu with 1,072.6 meters above sea level. Bago natin marating ang tuktok, syempre magte-trekking muna tayo. Saglit lang naman daw, nandun na tayo kaya basic lang ito para sa lahat. So sabi ni ate, yung tour guide natin, ito yung palatandaan na nasa kalagitnaan na tayo ng pag-akyat papunta sa Osmeña Peak. So tara, medyo madulas lang talaga. At kailangan natin mag-ingat. Bukod sa proper gears, parang may nakalimutan tayong dalhin. Meron ka tubig. Yun yung isa sa mga nakalimutan namin habang umakit kami. Pero dahil tulad nga sabi ko, kahit tirik yung araw dito, malamig dito mga kapo. Kaya kung mapapansin nyo, naka-jacket talaga kami. Yan nyo yung bubungad sa atin. Ang ganda oh. Dumating na tayo sa mismong parte nitong bundok na ito mga kapo, na kung saan yung final assault natin papunta dun sa may tuktok ng Osmeña. So ito na yung pinakalas na part na kung saan aakyat tayo na matarik papunta dun sa tuktok. At dito mga kapo, matatanaw nyo yung napakaganda ngayon, yung mga chocolate kisses na makikita nyo dito sa boundary ng Dalagete at ng Badyan. Tignan nyo yung mga naggagandahang rock formation na yan na nagmimistulang chocolate kisses o chocolate hills dito sa Cebu. Papunta na kami ni Campo Unico sa final assault. Saksi ang kalikasan sa bawat hakbang namin papalapit sa tuktok at talagang manghang-mangha kami sa tanawin. Di makapigil hiningang litrato ng isang paraiso na malapit na naming masilayan. Pagkalipas ng halos ilang minutong paglalakad mula doon mga kapo sa may ibaba, mararating na natin itong pinakatuktok dito sa boundary ng Dalagete at ng Badyan. So tingnan nyo, nagmimisto lang. Mala Chocolate Hills yung lugar dito, pero hindi natin pwede ikumpara yung lugar na ito doon sa Chocolate Hills ng Bohol dahil ang tawag ng mga karamihan o mga locals dito sa mismong pinatatayuan natin, ito yung tinatawag nilang Chocolate Kisses of Cebu dahil sa mga nagtutulisang rock formation na makikita nyo sa mismong lugar na ito. Konting trivia lang mga kapo, itong mismong peak or kinalalagyan natin ay dating tinatawag na Tanawan. Ito ay isang Visayan language na ibig sabihin ay overlooking. Pero nung nabisita ito ng yumaong presidente na si Sergio Osmeña, magmula noon binansagan na itong Osmeña Peak mga kapo. Isa ito sa mga dapat nyo makita dahil hindi ko alam kung ano pa mga salitang lalabas sa bibig ko upang i-describe kung ano yung mga nakikita namin ni Campo Unico dahil sobrang ganda dito mga kapo. Napapansin nyo naman, naka-jacket kami dahil sobrang lakas ng hangin at yung hangin na humahampas sa amin ay sobrang lamig. Solid dito mga kapo, tignan nyo. At dito na mga kapo, aakyatin na natin yung pinaka-peak. Medyo mabato lang. Yan na. So mga kapo, ayan o.
Tignan nyo mga kapo yung tanawin na makikita natin dito sa pinakatuktok ng Osmeña Peak. Kaya sa lahat ng mga manonood ay hinihikayat ko kayong bisitahin at pasyalang personal itong mga naggagandahang rock formation dito sa Osmeña Peak. At mula dito sa tuktok ng Osmeña Peak, nais kong parating sa inyo mga kapo na napakaganda ng Pilipinas. At isa lamang itong Osmeña Peak sa mga dapat nyo makita ng personal. At hindi lang dito nagtatapos mga kapo dahil nag-uumpisa pa lamang tayong ikutin ang mga naggagandahang tourist destination sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagbomotorsiklo mga kapo, dahil Pilipinas muna bago ibang bansa. I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto pastures green. Saw forgiveness together as spaces in between. And I'll be with you through the night. And I'll turn every wrong to right. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Hearted, we're not like the others, no reason to be. Ciao mga kapok! Ngayong episode ay tara samahan nyo ko dahil pupuntahan natin ang isa sa mga tourist destination dito sa probinsya ng Cebu. At kasalukuyan tayo nandito sa Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Parish Church dito sa bayan ng Boljoon sa Cebu. Kung mapapansin nyo, itong simbahan na to, ang isa sa pinakamatatandang simbahan na matatagpuan nyo dito sa probinsya. Itong bayan ng Boljoon ay isang coastal municipality na napapabilang ang 11 barangay at lahat ng barangay na ito ay nakapwesto kaharap ng baybay ng Boljoon. Kaya tara samahan nyo na ako dahil pupunta tayo. Sigurado mamamangha kayo sa ating pupuntahan. So tara, let's go! Tignan nyo kung gaano kaganda itong bayan ng Boljoon. Ito nasa likuran natin, Boljoon Church. At di kalayon sa mismong simbahan na ito, mapapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong coastal area ng Boljoon. Ito na mga kapo. Kung magagawi kayo sa parte ng Cebu, imposibleng hindi nyo mapansin itong napakagandang coastal area kung saan kapansin-pansin yung linaw ng dagat sa paligid ng kalsada. Boom! Ganda, di ba? Tingnan niyo yung clip na yan, oh. Tapos yung dagat napakalinaw dahil white sand yung nandyan sa mismong, ayan, no, nasa ilalim. Mga pinong buhangin yung makikita nyo dito sa bayan ng Boljoon. Ganda, di ba?
At mula dito sa bayan ng Bolhoon ay babiyahe tayo ng mahigit 1 oras patungo sa May Dalaget. Meron tayong madadaan ng parte ng Bolhoon kung saan napakaganda ng coastal area nila. At ito na yung sinasabi ko mga kapo, tingnan nyo tong lugar na to, white sand agad, kung saan pwede kayong maligo. O tingnan nyo naman kung gaano ka white sand yan mga kapo, no? Ayan o, tingnan nyo kung pinong-pino, tsaka napakalinaw ng tubig. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Wow! May mga seaweeds. Tingnan nyo kung gaano kapino tong buhangin na to. Yan o, para makita nyo ng malapitan. Yan, oh. Tingnan nyo. Yan, mula doon hanggang dito. Yun, nasa gilid lang ng kalsada itong, di ko alam kung anong barangay na to, pero nadadaanan ko lagi itong, at napansin ko kagad yung, yan o, yung pino na buhangin. Nung huling daan ko dito, may mga naliligo dito lang. So, hindi mo na kailangan magbayad dito dahil, yan, ito yung kalsada, ito na yung timbuhangin, at ito yung dagat. Napakaganda, di ba? Dito na tayo sa mismong bayan ng Dalaget, Cebu. At dito sa may intersection, dito sa may unahan ay kakaliwa na tayo. At aakyat na tayo patungo doon sa may Mantalongon. At mula dito mga kapo ay babiyahe tayo ng mahigit kumulang 1 oras. Aakyat tayo ng aakyat hanggang marating natin. Let's go mga kapo! Itong bibisitahin natin ngayong episode ay pinupuntahan talaga ng mga rider. Sikat na sikat ito sa probinsya ng Cebu dahil napakaganda ng tanawin. At dito nyo makikita yung tinatawag nilang bersyon ng Chocolate Hills. Kung ang Bohol, may Chocolate Hills sa may Carmen Bohol, dito sa Cebu mga kapo, may Badyan. First time ko nga itong pupuntahan. Kaya samahan nyo ako mga kapo dahil ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong parte ng Cebu na to. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung tanawin dito mga kapo. At sigurado akong mai-enjoy ninyo yung mga twisties at corners dito sa Dalaget, Cebu. Tingnan nyo naman yan mga kapo. Napakaganda. Oh, wow! Tapos ayun oh, dadaanan ata natin yan. Yung sa gilid ng bundok na yan. Ang ganda. Papunta ka pa lamang sa ating destinasyon. Busog na yung mga mata natin sa napakagandang tanawin na makikita natin dito sa Dalaget. At ayan, no, meron dito, madadaanan natin yung napakagandang kalsada na yan na nasa gilid ng bundok. Yun, wow! Astig oh. Tingnan nyo yung kalsadang to. Ganda naman ito. Tapos tanaw na tanaw nyo yung kabilang bundok mula dito habang dumadaan kayo dito sa gilid ng bundok. Napakaganda. Tingnan nyo naman to. Wow. Oo. Napakaganda. Dito tayo. Para makita nyo.
Tingnan nyo yung kalsadang to, napakaganda nung dinadaanan natin habang tayo papunta. At na-amaze ako, kaya gumilid muna ako saglit. At dito sa kabilang ano na to, may bundok. Tingnan nyo, akit tayo dyan at pupunta tayo dun sa may likod. So far, ang ganda ng kalsada na ito. Kaya napahinto ako dito mga kap. Tingnan nyo, ang ganda ng kalsada. Tapos may kabilang bundok. Napakaganda. Ito ang Dalagit Mantalongon Road na may kabuang haba na 11 kilometro. Malimit itong dinadaanan ng mga motorista na magmumula sa bayan ng Dalagit hanggang sa bayan ng Badyan. Itong paakyat na kalsada patungo ng Badyan ay magbibigay sa inyo ng kakaibang kilig, dulot ng malamig na hangin at nakakamanghang tanawin. Napakaganda mga kapo, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo yung bundok na yan. Sa tuktok na yan, naakyat pa tayo dahil nandun yung pupuntahan natin. Tatagusin muna natin itong bundok na to sa kabila para makita natin yung destination natin. Pero dito pa lang mga kapo, ang ganda na. At ayan, nandito na tayo sa bayan ng Mantalongon. Welcome to Mantalongon, the vegetable basket of Cebu. Malalaman nyo mamaya kung bakit tinawag na vegetable basket itong Mantalongon. Munti-unti nang lumalamig habang tayo umaakyat ng umaakyat. Eh, nakarating na tayo sa kanilang Mantalongon Public Market. Kung sa may Sagada, Ifugao, marami mga nagtitinda. Nagulay dito sa mismong lugar na to, sa public market na. Banye-banyera, puro basket ng mga gulay yung makikita nyo dito. Yung lahat ng yan na nakikita nyo ay harvest dun sa may taas dahil napakalamig ng klima dun. Napakadaming mga basket ng gulay dito. At lahat ng yan ay didistribute sa iba't ibang parte ng Cebu. At hindi pa yan mga kapo dahil tuwing Sabado at Linggo kung saan yung tinatawag nilang Mercado Day, eh napakaraming tinda daw dito. Dito sa pampublikong pamilihan ng Mantalongon ay minuminutong may nagpapagsak ng mga kalakal na gulay galing sa iba't ibang barangay at mano-mano nila itong pinapasan sa likod papunta sa timbangan upang ipagbili at dalhin sa mga karatig bayan at probinsya. Grabe, ang bigat. Grabe, hindi ba mabigat masyado para sa kanila yan, tay? Mabigat o kaya sanayan lang talaga. Yung mga ganito kadami, ilang kilo po yan, tay? Ito mga 110 lang to, 110. 110. Oh. Grabe. Tingnan nyo kung gaano kadami yung binubuhat dito. Saan pa po galing to? Barangay Langkas. Barangay Langkas. Dami, tingnan nyo. Pakyat na tayo. Dahil nandun sa unahan, makikita ninyo yung mga plantahan. Dun sa may tuktok, makikita nyo yung mga taniman ng gulay. Iba't ibang klase ng gulay. May repolyo, may cabbage, at kung ano-ano pa. At doon, binabagsak sa mismong public market ng Mantalongon, lahat ng mga na-harvest na gulay dun sa mismong bundok na yun. Ayan, kakaliwa na tayo dito. Ito yung magiging palatandaan ninyo kung pupunta kayo ng Osmeña Peak. Ayan, yung karato lang na yan. This way. Uy, ano to? May off-road, Brad. Ayan. Ayan, napasabak sa lubak si ADB natin. Ayan, pero okay lang Ayan, agoy. Aray. Maakyat-akyat na tayo. Ayun, may mga nagtitindang mga pechay, mga sayote. Daming taniman, no? Wow. Grabe, ang lamig. Ay, nakikita ko na yung mga bundok, oh. Lalo na dito sa may kanan natin, oh. Ganda, oh. Wow.
Tingnan nyo yung mga gulay-gulay, oh, napakadami. At doon yun ibabagsak sa public market ng Mantalongon. Tingnan nyo naman yung mga tanim dito pa lang sa gilid ng kalsada. Ayan, oh. O dito sa kanan naman, oh, may mga pecha. Ayan, ang ganda dito. At ang lamig, tingnan nyo, ayun na, oh, nakikita na natin yung pupuntahan natin, oh. Grabe to. Wow, umaakit na tayo. Dito tayo. Dito sa parte ng kalsada, madalas nagkakamali ng liko ang mga biyahero. Kung nais nyo pumunta sa Osmeña Peak, ay tatahakin ninyo yung pakanang kalsada. Pero kung nais nyo namang marating ang Badyan Tops, dito kayo sa pakaliwang kalsada, paakyat ng Barangay Patong. Wow! Grabe yung ganda. O, tingnan nyo, ang lamig. Ay, teka lang. Tingnan nyo naman tong nakikita ko. Ang ganda nun, oh. Ito, nararamdaman ko na. Maakit-akit na tayo mga kapo. Tignan nyo yun sa may kanan natin, oh. Ang ganda, oh. Wow. Tignan nyo, oh. Lawak-lawak, oh. Tsaka napakaganda. Hindi ko lang sigurado kung kita ba sa camera. Pero iba talaga yung experience kapag kayo na yung nakakita at napuntahan nyo to mismo ng personal, itong parte ng Badyan. At malamig dito ngayon, ha. Tara, akit na tayo. Wow. Ang ganda naman dito. You know, oh, grabe to. Napakalupit, napakaganda. Ay, grabe. Napakaganda. Wala na akong isang mas... Uy, ang ganda nun, oh! Wow! Habang nagmomotor tayo paakyat, unti-unti nang sumisilip ang nakatagong paraiso dito sa Badyan. Ay, grabe to. Wow. Sige, okay lang. Hindi, alam ko. Dito ako. Puntahan muna ako dito. Ay! Si ano pala to? Ay, ano pala to? Si Kuya. Oo, bumalik na ako. Ngayon ako babalik. Saan ka ngayon? Pagka dinerecho ko to, Kuya, saan to papunta? Hindi, babalik ka daw. Ikot lang pala yan. Maganda, ano mas maganda view? Dito. Sige, Kuya. Punta ako doon. Explore ko lang to. Sige. Narito na tayo kung saan makikita na natin ang sikat na Badyan Tops. So welcome mga kapo dito sa Barangay Patong, Badyan, Cebu. At dito sa mismong kalsada na ito, sa patas na ito, ito yung babaybayin natin paakyat at paglagpas ng dalawang bundok na dyan. Makikita nyo na kung gaano kaganda itong Badyan, Cebu. So mga kapo, samahan nyo na ako at hindi na natin to patatagalin. Let's go! Malapit na nating marating ang isang lugar na marahil ngayon nyo pa lamang masisilayan. Isang tagong paraiso na talagang ipinagmamalaki ng Badyan. Kahit ako mismo, di ko akalain na mararating ko ito. Kita nyo naman, di ba? Sa taas na 2,936 na talampakan, ito na ang isa sa pinakamataas na kalsada na pwede ka makapagmotor dito sa probinsya ng Cebu.
Ito na oh, ang ganda oh. Ito na. So, welcome mga kapo sa Badyan, Cebu. Ito na yun oh. Woohoo! Ang ganda! Tingnan nyo. Grabe yung ulap. Ito na yung mga fog. So dito sa mismong lugar na to ng Badyan, Cebu, bumabalik sa aking alaala yung pagbisita ko doon sa may Tinok Ifugao, doon sa may highest point nila. At dito sa mismong dulo na to mga kapo, tingnan nyo. Wow! Yan, ito na yung sikat na Badyan Hills. Dami nila yan mga kapo. Huggies, chocolate kisses, lahat yan. Bumabalik sa aking alaala yung pagbisita ko dun sa may Tinok dahil ganito yung aura, ganito yung klima, at ganito yung pakiramdam ko nung nakarating ako dun. Nandito na tayo sa pinakadulo ng Badyan. So, makikita nyo mga kapo, yan kino-construct pa lang. So saan ang labas niyan? Ano kuya? Pa? Dalawa po. Dalawa? Sa Municipal of Badyan. Municipal ng Badyan. Pagka dinerecho mo yan, yung kita dyan, ano na yun? Badyan pa rin yun. So bali yung Dalagit, Cebu at Badyan nasa gitna. So nandito tayo sa may gitna ng Badyan. Patuloy pa rin yung construction na ginagawa dito. At medyo hindi nyo makita dahil ang kapal na ng fog. So sana makita natin maya-maya yung Chocolate Hill version nila dito sa Badyan. Malipas ang ilang minutong paghihintay, tila ba'y pinapasiklaban tayo ng Badyan nang biglang mawala ang makakapal na fog at nagpakita ang mga di makapigil hiningan mga pulupulong rock formation na kung tawagin nila ay Chocolate Kisses of Cebu. So this is the right time para ipakita ko sa inyo at aakyatin natin together with Kuya Jaime. Sasamahan niya tayong umakyat doon sa may Badyan Top. Estimate natin Kuya ilan? 10 to 15 minutes hike bago natin marating yung tuktok ng Badyan Top. So ano Kuya Jaime? Game? Game, let's go. Let's go! Kuya, gaano kadami yung umaakyat dito sa Badyan Top? Every weekend, mga 100 plus. So sa mga aakyat, magkano yung tour guide or Ano ba? Depende sa inyo kung magkano yung ititip sa sa so tour guide. tipping lang ito? Oo. So para sa mga beginner, hindi naman to ganito, hindi naman ganun kahirap akyatin tong Badyan Tops, Kuya? Hindi naman. Oh, pero adventure pa rin. So luckily mga kapo, ngayon medyo maulap yung akyatin natin at ang oras na ngayon ay alas 4 ng hapon. Nasa panan pa lang tayo, hinihingal na tayo. Tignan nyo naman si Kuya Jaime. Doon agad sa harapan. Sanay ka na dito, Kuya, sa akyatan? Oo, sanay. Everyday nag-akyat. Everyday umaakyat si Kuya. At yung motor natin, nandun sa may dulo. Almost there mga kapo, nandun na tayo sa tuktok. Nagpahinga tayo. Pero tignan nyo yung bumungad sa atin. Kahit sobrang pagod, sobrang hingal, sobrang pawis, nasa kalagitnaan pa lang tayo. Ito na yung paraisong bumungad sa atin.
So narito na tayo sa unang stopover kasama si Kuya Jaime. Kuya Jaime, asan ba tayo ngayon? Dito ngayon sa first step ng patungong sa taas ng Badyan Tops. So bago tayo umakyat doon sa pinakatuktok, dito muna tayo magpapahinga. Pahinga muna tayo. Meron na bang pangalan tong lugar na to? Little Palawan. So Little Palawan dahil dahil maganda yung rock formation nandyan parang nasa Palawan ka. So ayan mga kapo, nandito tayo sa Little El Nido Palawan. Ito yung stopover natin. Patungong. Bago tayo umakyat sa pinakatuktok ng Badyan Top, mapapansin nyo nga itong mga bato na nasa gilid natin, kahawig nga ng mga limestone na makikita nyo sa El Nido Palawan. So mula dito kaya may ilang minuto pa bago tayo makaakyat. Mga 3 minutes yan. 3 minutes pa. Yeah. So samahan nyo kami mga kapo. Tara, tumitindi na yung akyatan natin patungo dun sa may peak ng Badyan. Hinga lang inabot ko sa mga natitirang metro paakyat. Safe naman ang pag-akyat pero mas safe kung magsasama kayo ng tour guide kung bibisitahin nyo rin tong Badyan Tops. At ilang hakbang pa nga ay mararating na natin ang pinakatuktok. So narito na tayo mga kapo sa tuktok ng Badyan Tops kasama si Kuya Jaime. So Kuya Jaime, kasi po tinatawag na Badyan Tops kasi lahat ng mountain dito ng part ng Cebu South, part ng Badyan, pinakataas to Nakita mo yung panoramic at sa makita mo yung dong sunrise to Bohol. So itong parte na to, sunrise of Bohol. Sunrise to Bohol. Tapos yung Osmeña Peak na sinasabi nila, yun. Yung nakikita natin banda doon sa mayan. Natatanaw natin dito mga kapo, yung Metro Cebu mula dito sa kinatatayuan natin sa Badyan Tops. Yung Mingla, tapos Cebu, tapos Lapu-Lapu Airport, nakita mo yun. Tapos dito mo makita mo yung yung province ng Ronda, Cantara, Alboal, Badyan, Alegria, Malabuyok, Hinatelan, Sambuan, Santander. So bali itong nasa likuran natin, ito yung probinsya ng buong Negros Oriental. Negros Oriental. Yeah. So dito pala yung sunset tuwing hapon. Pero tapos makita yung Mount Canlaon. So Kuya Jaime, bakit ito yung pinakamataas sa buong Cebu? Bukod sa dahil kita natin yung Metro South, kita natin yung Bohol, at nandito naman yung probinsya ng Negros. So ano ba ang pinagbabasihan natin dito? Kasi po, yung yung Badyan Tops parang nasa gitna Nasa gitna? Nasa gitna na. Ng Dalaget? Dalaget at saka Badyan. Tapos dito po makita yung panoramic view, 360. Kung napapansin nyo, lahat ng makikita nyo dito sa tuktok ng Badyan Top, nakakamangha at talagang ma-amaze kayo. 360 view panoramic ng probinsya ng Dalaget. Mula dito sa tuktok ng Badyan Top, nais kong iparating sa inyo na napakaganda ng Pilipinas at isa lamang ito sa mga dapat nyong makita ng personal. Mga kapo, samahan nyo ako dahil pipilitin nating libutin ang Pilipinas at ipromote ang magagandang tourist destination sa pamamagitan ng motorsiklo. Dahil Pilipinas muna, bago ibang bansa. Tuloy-tuloy lang tayo magmomotorsiklo hanggang sa abot ng ating mga gulong. Hindi man biro ang ating ginagawang adventure dahil madalas kinakapos tayo sa pinansyal, pero hindi ito magiging lang upang ihinto at bitawan ko ang mga bagay na alam kong nagbibigay sa akin ng kakaibang saya. Alam ko, darating ang panahon, lahat ng kuha sa aking mga kamera ang magpapaalala sa akin, sa aking pamilya at sa maraming tao na minsan si Kapo nakapunta sa isang lugar sa Pilipinas na sobrang ganda. At ito ang totoong reward na nakukuha ko sa bawat biyahe, ang magmotor sa Pilipinas at maging masaya.